Hi. Sabi niya, and my soul sings hallelujah to the Lord. Sa kabutihan ng Diyos. Talagang napakaganda ng awitin natin kanina na talaga napakabuti ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ko, na kung minsan kasi parang totoo yun na sa buhay ko parang na-overwhelm ako sa sobrang sunod-sunod na problema na dumating sa buhay ko na parang kumbaga hindi na ako masyado nakapag-focus sa importante. So parang doon ko nakita na meron itinuro sa akin ng Diyos na napakaganda na. Akala ko nagtitiwala na ako sa Diyos. Akala ko nagtatrust na talaga ako sa Kanya. Pero iba pala yung trusting and fully trusting the Lord. Yung full. Meron ka talaga yung buong yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kasi minsan, nagtitiwala tayo sa Diyos pero meron tayong mga reservation. At yun yung nangyari sa akin na parang nag-focus ako dun sa dami ng problema na dumating sa akin, sunod-sunod, na parang nawala na ako sa tamang pag-iisip. Ito yung parang weaknesses natin bilang tao na minsan parang hindi nga, kahit na matagal na tayo mananampalataya, pero sabi nga kapag hinirat-rat tayo ng matinding bagyo, sunod-sunod, minsan parang doon tayo parang nawawala sa purpose. At doon ako tinuruan ng Diyos na mag-fully trust sa Kanya. Sabi ko nga, Lord, patawarin po, Panginoon, akala ko po meron akong pagtitiwala sa iyo. Pero kulang pa pala yung pagtitiwala ko sa iyo. Kaya yung time ngayon na umiyak ako sa Panginoon. Umiyak ako ng awat sa Kanya na patawarin mo po ako sa mga pagkukulang ko, sa mga kasalanan ko. At sa hindi ko totally pagpunta sa iyo. Kumbaga, doon ako nag-focus sa mga problema ko, na sunod-sunod. At nakalimutan ko na nakita ko yung kalakihan ng problema ko sa buhay ko. Pero nawala sa isip ko na greater is He that is in me than he that is in the world. So nakita ko yung laki ng problema ko, pero hindi ko nakita kung gaano kalaki ang Diyos at yung kapangyarihan sa buhay ko. Na meron siyang mas magagawa sa akin kaysa sa sarili kong strength. Pero minsan kasi, napopokus tayo sa sarili nating pangmaraan. Parang ganun nangyari sa akin na, paano ko ba ito malalagpasan yung mga problema na ito sunod-sunod? Parang nakita ko sa sarili ko na wala akong kakayahan sa edad ko, sa mga bagay-bagay. At doon nakalimutan ko na meron akong Diyos na dapat kong asahan sa lahat ng oras. Kaya, napakalaking bagay nitong yung napag-usapan namin yung aming Agila fellowship last Tuesday before ako pumunta ng Manila. Napakalaking encouragement talaga sa akin yung Word of God na senior ni Sister Edith. At nais kong basahin din sa inyo para maging isa din kalakasan sa inyo. Alam ko na ito din ang kailangan ng bawat isa sa atin. Sabi dito, ito yung pangako ng Diyos na pinangahawakan ko kahit na nandyan pa rin yung problema ko, pero ito yung lagi kong pinangahawakan ng pangako niya sa akin. Sabi niya dito sa Isaiah 41 verse 8 to 10, sabi niya, But to Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, the offspring of Abraham, my friend, you whom I took from the ends of the earth and called from its farther corners, saying to you, you are my servants. I have chosen you and not cast you off. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Ang pakaganda ng salita ng Diyos na kahit na napakahirap ng pinagdadaanan natin, yung pangako ng Diyos sa buhay natin, pwede natin siyang panghawakan. Maaring hindi pa nawawala yung problema natin, but then yung comfort ng Panginoon sa salita niya, yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan para mag-move on, para mapagtagumpayan ang isang bagay na pinagdadaanan natin.
with the help of God, hindi by our own strength. It is only God who can help us in our difficulties and everyday life. Kaya, patuloy ko pinupuri ang Diyos sa buhay ko na hindi niya ako iniiwanan, hindi niya ako pinababayaan. Truly that our God is an awesome God. And He is a powerful God. Kaya, pinanalig ka ang lahat ng papuri ka sa salamat sa ating dakilang Diyos na po. To God be the glory.